This morning, allow me to go straight to the sharing of God's Word and ang ating tema, a call to possess the land. Pagkasabi po, a call to possess the land. So yan pong topic na yan ay buong buwan ay tinatangka nating aralin. Last Sunday, I talk about how to be courageous and strong in conquering the promised land. But today, lalampasan ko po yung ilan. Akin pong bibigyan lundo ang napakahalagang katuruan na nilagay ng Holy Spirit sa heart ko. Paano nga ba makonquer ang promised land? Ang aking maiksing mensahe po, ipinamagatan ko lamang na by faith, miracles. Pakisabi po, by faith, miracles. Ayan. Hinango ko po yan. Ang aklat ng Hebreo ay napaka-interesting na aklat. Ang verse 1 ay nakabisado ko sapagkat laging kinukot ni Kuya Ed yung salitang faith. Faith is the substance of things for and the evidence of things not seen. Pagka binanggit niya na yon, hindi mo mamimiss yung susunod niyang i-quote yung verse 6. But it is impossible to please God without faith. For he who comes to Him must believe that He exists, and He rewards those who earnestly seek Him. So, binigyan ng emphasis po yung kahalagahan ng faith. At yung mga susunod na talata ay nagbigay po ang writer ng mga example ng faith. Ngayon po ay tutuntunin natin. May dalawang miracle po na binigyan diin sa aklat ng Hebrews 11. Ako, wala po akong mahabang oras para mag-expound, magbigay ng maraming context. But mapapansin niyo po yung verse Hebrews 11:29 and 30. Dalawang miracles po ang binigyan ng diin dyan. Ano pong mapapansin niyo unang miracle? Inspired by the Holy Spirit, ang binigyan ng lundo ay yung miracle ng parting of the Red Sea. Pagkasabi po, Red Sea. Pero yung importance ng salitang, pagkasabi po, by faith. Pakisigaw po, by faith. Ang galing nung sumulat, inspired by the Holy Spirit, paano nahati yung dagat na pula? Ang ganda rin sagot, by faith. Dumaan sila at tumawid ng dagat na pula, paano natuyo? I don't know. But by faith, ang sabi ng Bible. Yung topic po natin, yung susunod na talata. Ayun. Sabi ng verse 30, yun po yung topic natin. Kasi along the way sa Promised Land, as I have said last Sunday, tatlo po yung mabigat na hamon bago makapasok ng Promised Land. Binanggit ko na po. Ang unang malaking hamon sa kanila ay yung River Jordan. Nasa chapter 3, nakatawid sila. Yun yung unang hamon. Ang pangalawang hamon nila, siyempre, na mabigat na hamon sa kanila, yung Jericho. Pagkasabi po, Jericho. Yung Jericho po, ito yung pinakabukana. Ito yung pinaka-importanting city sa Promised Land. And this is not the first time na si Joshua ay masasagupan niya yung Jericho. Tingin po kay Pastor, 40 years, medyo atras tayo ng konti, rewind, nagpunta na si Joshua dyan. Nakita niya na yan. Nagpadala ng 12 tiktik, siya lang at si Caleb ang nagsabing kakayanin natin. At ang pinaniwalaan ng buong kongregasyon ay yung 10 tiktik. Kaya nga po hindi sila nakapasok ng Promised Land. So, yun po yung kwento. So, yung verse 30, mababasa natin, pakita uli natin, dun sa, nakalagay po, by faith, the walls of Jericho fell after the people had marched around them for 7 days. Yun po yung pag-uusapan natin. Ang sinasabi ng Bible, kayaan nila na-possess yung promised land, may isang pinaka-importante, yung faith. Pakisabi sa katabi mo, by faith. Sa bagong tipan, ang sabi ng 2 Corinthians chapter 5, verse 7, the just shall live by faith. You see? So, inaasahan din ba ng Diyos na tayo ngayon nabubuhay sa bagong tipan? Paano ba mabuhay by faith? Ako po, alam ko po yun. Pastor ako eh. Yung by faith sa akin, yung lahat ng kakainin ko for my entire life, I need to look unto God to provide. Bakit? Pastor ako eh. Sa Kanya lang ako umaasa. Para i-provide niya ang lahat. Lahat ng aking ambisyon, lahat ng aking tinapusin ng tabi ko. At sabi ko, sige Lord, maglilingkod ako sa iyo. Pero pag nagutom ang mga anak ko, adios patria adorada, rehiyon del sol querida. But through the years,
as we walk by faith, as I walk by faith, kasama ng asawa ko at mga anak ko, ang Diyos naman matapat na nag-supply. So yung faith na yon, napakinabangan ko, believing that this God I serve ay nagsusupply. Sino po naniniwala kayo, hindi nauubusan ng Diyos ng supply sa langit? I wanna hear an amen. So yun po yun. Ngayon, okay, sige, palakpakan natin po ang Lord. Ngayon po, bago natin tumbukin yung kwento, mahalagang naiintindihan po natin yung kwento kasi by faith, miracles. Ang tanong eh, asan yung faith doon? Ngayon. So titingnan natin, nasaan yung sinasabi ng Bible na faith? Para magkulap yung walls. Alam niyo po ba kung gaano kataas ang walls? Mapakataas po. Ito pong stage na ito, ganito po kalapad. 20 feet po halos. Surrounded ang city of Jericho. How will you do that? Yun ang dahilan, kaya walang faith yung 10 tiktik. At sabi nila, imposible. Tapos nung tingnan nila yung mga sundalo, matatangkad at mga higante. Kaya sabi nila, hindi natin kakayanin. Yung po ang dahilan. That is the reason why they refused to enter the promised land. Pero nagalit ang Diyos. Dito po tayo magsimula sa Numbers 14:11. Kasi ang dami ng ginawa ng Diyos na miracles. Somebody say amen. Before their eyes, hinati ng Diyos ang dagat na pula. Before their eyes, nagpapaulan ng Diyos ng tinapay. Before their eyes, sa gitna ng disyerto, nagpapabukal ang Diyos ng tubig. Lahat ng iyon ay imposible. Pero ginawa ng Diyos. Ang tanong ng Panginoon, bakit wala pa rin kayong faith hanggang ngayon? How long will these people treat me with contempt? How long they will refuse to believe in me? Tingin po kay Pastor, kung wala silang nakitang miracle, okay sana eh. Presente sila ng hinati ng Diyos ang dagat na pula. Naglakad sila sa tuyo. Nahawakan nila yung wall na tubig. They have seen it, and the problem is, they don't have faith. So today, pag-uusapan natin yung by faith. Sana po may matutuhan tayo. Sige. Babasahin natin yung 3 talata. Yung unang talata, ito po ay nangyari na eh. By faith. Past tense na po. Yung chapter 6, 4 and 5, I would like you to see that the Lord gave them the unusual strategy. And medyo unusual because hindi pa ginamit ito since time sa kasaysayan ng pakikidigma. Sabi ng Panginoong Diyos kay Joshua, on the 7th day, march around the city 7 times. Pagkasabi po, 7 times. With the trumpets, with the priests blowing the trumpets. When you hear them sound a long blast on the trumpets, have the whole army give a loud shout. Practice nga po tayo, sisigaw tayo ng malakas na hallelujah, loud shout. 1, 2, 3. Naniniwala po akong hindi ganyang kalakas ang sigaw nila. Mas malakas yan. And the whole army, and then the wall of the city will collapse. Tingin po kay Pastor Joey, para maganda yung interpretasyon. Hindi pa nangyayari. Pero sinasabi na ng Lord yung picture. Pag sumigaw kayo, magkukulaps. It will collapse. Yun po yung ganda ng kwento. Hindi pa nangyayari, pero sinasabi ng Diyos, pag sumigaw kayo ng malakas, magkukulaps yun. So ito po ko na, present tense na. Verse 20, actual na. Yung una, past tense yun. Yung sumunod na verse na binasa ko, pangako pa lang. Ito hindi na. Pagdating ng 7 araw, umiikot sila ng 7 beses. When the trumpets sounded, kayo pong bumasa, 1, 2, 3, the army shouted at the sound of the trumpet. When the men gave a loud shout, the wall. Ulitin natin yung sigaw natin, hindi po ako nasihang kanina. Malakas nga po yung talagang magkukulaps ang mga walls ng kaaway na hallelujah. 1, 2, and 3. Nag-improve na po kayo. But I believe with all of my heart, bakit napakalakas ng sigaw nila? Give me a good answer. Bakit nga ba?
They waited for this moment. They waited for this moment. Sa bawat araw na umiikot sila, nag-i-increase yung faith nila. Tinitingnan nila yung walls, sabi niya, may lamat na ba? But they do have faith. Sabi ng Bible, when the man gave a loud shout, the wall collapsed. Yan po yung ating pag-aaralan today. And I pray na matutuhan natin po yung ilang bagay. Ang title uli, By Faith, Miracle. Sino po nangangailangan ng miracle ngayong araw na to? Oh, marami. Sana matuto po tayo sa kwento ngayong araw na to. So, simulan na po natin yung pag-aaral. Let's have simple observation regarding the topic. When we talk about miracles in the context of the Bible, we believe in the miracles recorded in the Bible. Naniniwala po tayo. Because the Bible is the book of miracles. Why? We believe in the God who works miracles. Because the Bible introduced God as a God who performs miracles. Ang Diyos ng Biblia ay Diyos na gumagawa ng himala. You are the God who performs. Sa katunayan, ang unang verse sa Bible, ano nakalagay? In the beginning, God created the heavens and the... O paano na-create ang mundo? Nagsalita lang ang Diyos. God spoke and everything was created. My question is, gaano ka-powerful ang Diyos? Pag magtatayo ka ng building, kailangan mo ng materyales. Ang Diyos hindi. Nangusap siya at nalikha ang lahat ng bagay. Now, next, letter V. Bakit naniniwala tayo ang Diyos ay gumagawa ng himala? Kasi He is omnipotent God. Ang sabi ng Diyos, is there anything too hard for the Lord? Nung bibigyan ng Diyos ng anak si Abraham at si Sarah, sabi niya, is there anything too hard for the Lord? Kasi nangiti si Sarah eh. And God said, Lord God, truly you have made the heavens and the earth by thy great power and outstretched arms. There is nothing too hard for you. Sinasabi ng Bible yun. Bakit ka naniniwala sa himala, Pastor? Kasi ang Diyos ng Biblia ay Diyos ng himala eh. At ang maganda pa, ang Diyos ng Bible hindi nagbabago. Hindi humihina, hindi kumukupas. Are you there? Malachi 3:6, I am the Lord God and I change not. Sa theology, immutable. All-powerful. Sa theology, omnipotent God. Makapangyarihan siyang Diyos. Pangatlo, when you talk about miracles, para mahabi, matahin natin yung kwento. Kasi bakit ka naniniwala sa himala? And miracles are performed in response to the crisis and faith of the people of God. Read the Gospels. Bakit nag-perform si Jesus ng miracle? Sapagkat sumisigaw si Bartimeo, Jesus! Talagang sumisigaw po ako. Alam niyo kung bakit, dalawa lang naman yung inaantok na nakikita ko. Sabi ni Jesus, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. At tumigil si Jesus. Sabi niya, anong gusto mong gawin ko? You see, again and again in the Bible, yung mga taong may faith, titigil si Jesus para sa kanila eh. At magpiperform siya ng miracles. Many miracles in the Gospels were accomplished based on the faith in Jesus. Yung babaeng dinudugo ng 12 taon, may faith siya kay Jesus, hinawakan lang yung laylayan ng damit, and she was completely healed. Kaya sabi ng Lord sa kanya, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. When we talk about miracles in the context of the Bible, importante lang po, miracles were done to teach us. Hindi lang po miracle per se. Ang mga miracle may tinuturo ang Lord. Nung paparamihin niya yung tinapay, may 5 tinapay, 2 isda. Pinadami niya, nagpakilala siya sa John 6:35. Sabi niya, I am the bread of life. May tinuturo siya patungkol sa kanya. Nung sa John chapter 8, verse 12, nagpakilala siya, I am the light of the world. Pagdating sa chapter 9, pinadilat niya ang mata ng isang lalaking bulag mula pagkabata. Sa John chapter 11, bubuhayin niya si Lazarus at sabi niya, tanggalin yung takip. Sabi niya, Lord, babaho na. Pero sabi ng Lord, sa John 11:25, hindi ba sabi ko sa iyo, I am the resurrection and I am the life. So hindi lang po yung miracle per se.
Ano ang tinuturo ng himala? Tuwing gumagawa ang Diyos ng himala. Let us try to define miracle. Bibilisan ko po para hindi ako mabagal. Siyempre, kailangan mabilis para hindi mabagal. When we talk about miracle, ito po yung nanggaling sa salitang miraculum. It comes from the Latin word miraculum, which refers to something that evokes wonder. Tuwing gumagawa ng himala, nung binuhay ni Jesus yung patay, pinigil niya yung living, namangha yung mga tao. Sabi niya, sino siya? Nung pinigil niya yung malakas na bagyo, sabi ng Lord, tigil! At biglang tumigil. Natakot yung mga alagad. Kanina natatakot sa bagyo, ngayon, kay Jesus na sila natatakot. Sabi niya, sino siya? So, ganyan po yung mga miracle. Next slide. When we talk about miracle, pagpasensyahan niyo po ako ng konti. Ibabiyahe ko muna kayo para bago natin tumbukin yung miracle. At sasabihin natin, miracle ba talaga na nag-collapse yung walls of Jericho? Yun. Una, pag sinabi pong miracle in the context, sabi ni C.S. Lewis, interference with nature by supernatural power. Para magkaroon ng miracle, may nag-interfere. Kasi hindi pwedeng mangyari yun without a supernatural power. For example, as I have said earlier, in Joshua chapter 3, verse 13, problema nila, wala silang bangka. Malaki ang ilog. Paano sila tatawid? But sabi ng Lord, sige, mauna yung Ark of the Covenant at as soon na itapak nila yung kanilang paa sa tubig, matutuyo yung ilog Jordan. And as soon as the priests who carry the Ark of the Lord of all earth set foot on the Jordan, its waters flowing downstream will be cut off. And true enough, nung itapak nila yung kanilang paa, biglang natuyo. And that is a miracle. Nagkakaroon ng miracle kasi nag-i-interfere ang Diyos. May nagkakaroon ng miracle. I want to hear an amen. Another definition of miracle sa Anger Dictionary, a miracle is an event in the external world wrought by immediate power of God and intended as a sign or attention. Bakit gagawa ang Diyos ng miracle? Para patunayan na lingkod niya yun. Kagaya ni Joshua. Joshua is about to lead the people. Sinasabi ng Diyos eh. Pero yung miracle na ito, Joshua ang magpapatotoo sa kanila that I am with you. Tingnan natin po. Joshua chapter 3 verse 7. And the Lord said to Joshua, today I will begin to exalt you in the eyes of all Israel, so that they may know that I am with you as I was with Moses. Anong magpapatunay sa kanila na ang Diyos ni Moses ay Diyos na sumasama din kay Joshua? Itong miracle na ito. Are you listening? Anong nagpapatotoo na si Jesus nga ang Messiah? Ang mga miracles niya. John chapter 3 verse 2, lumapit si Nicodemus sa kanya. Sabi niya, he came to Jesus at night and said, Rabbi, we know that you are a teacher who has come from God. Bakit? Pakibasa po ang sagot. 1, 2, 3, for no one could. Bakit kumbinsido itong gurong ito, isang mahusay na tagapagturo sa panahon ni Jesus? Nakita niya yung signs, wonders, and miracles ni Jesus eh. Sa kasaysayan ng Bible, tingin po kayo, wala pong nagpapadilat ng bulag. Wala po sa buong lumang tipan. Nagkaroon lang ng mga dumudilat ang bulag at gumagaling ang ketong during the time of Jesus. Mabibilang niyo yung mga miracle sa lumang tipan ng gumaling sa ketong, sila Naaman, sila Miriam. But during the time of Jesus na naglalakad na siya dito, hindi mabilang ang mga miracles happening. Bakit? Acts 2:22. Basahin natin po yun. Bakit kailangan ng mga miracles? Fellow Israelites, listen to this. Jesus of Nazareth was a man accredited by, pakisigaw po, by, anong ebidensya na siya sa Diyos? To you by miracles, wonders, and walang makatatanggi. Nasaksihan nila yung mga miracles ni Jesus Christ eh. Kaya nga, John 6 verse 2, ang mga tao pinupuntahan siya, pinagkakalupumpunan siya. People keeps on coming to Jesus because they saw the signs He had performed by healing the sick. Yun ang dahilan po eh. So, yung mga miracles po, sa konteksto ng Bible,
ginawa ng Diyos para patunayan na mga lingkod ko to. Letter C, bibilisan ko na lang po. A miracle happens when God, who is continuously active in the world, breaks His unusual pattern and does something extraordinary. Baka sabi po, extraordinary. Doon ko po kinukuha yung mga kwento ko sa Joshua para ma-appreciate natin. In Joshua chapter 10, nakikidigma po ang mga Israelita eh. Eh, paggabi na. Pag gumabi po, magkakaproblema sila. Si Joshua puno ng faith. Anong ginawa niya? Joshua chapter 10 verse 12 and 13. Nag-pray siya. On the day the Lord gave the Ammonites over to Israel, Joshua said to the Lord in the presence of Israel, nag-pray siya. Sabi niya, sun, stand still. Pambihira. Pinatitigil yung araw. Sabi ni Joshua, tumigil ka araw. Tumigil ka, huwag kang lulubog. Kung nasa Europe ka, talagang hindi naman lumulubog. Alas 10 na, may araw pa eh. Pero ito talaga hindi lumubog ha. Sabi po ng verse 13, may kausap po ba ako? So the sun stood still. Can you imagine, nakinig ang araw kay Joshua? And the moon stopped. This is extraordinary. At wala pa pong ganitong kwento sa kasaysayan. Na ang Diyos ay nakinig sa isang tao para pigilin ang araw, para hindi lumubog ang araw, hindi rin gumalaw ang buwan. Kaya sa kasaysayan ng mundo, Marlon, may isang araw na kulang. At sinasabi ng mga scholars, because in Joshua chapter 10, Joshua stood before God and asked God to stop the sun and the moon. Eh bakit hindi kaya ng Diyos patigilin? Eh siya lumikha ng langit at ng mga araw at mga bituin. Pakipalakpakan nga po natin ang ating Diyos. Kahit napakatalino at napakagaling natin, sasabihin ko lang sa iyo, kaya mo bang lumikha ng isang bukang liwayway? Hala nga. Can you create this beautiful morning? Wala. Kaya pag kinakanta natin yung song natin sa pagbukang liwayway, gustong-gusto natin kantahin yun. Sa pagbukang liwayway, ako'y aawit ng walang humpay. Puso ko'y nagumapaw sa pagsamba. Dakila. Ikaw po ang naglagay niyan eh. Tingnan niyo po. Eh para mailagay mo yung lahat ng ilaw na ito. Di ba ba? Pero ang mundo, ang mga bituin billions of stars ay tinala ng Diyos sa kawalan. Hindi bumabagsak, ano? Hindi nagkakabangga-bangga mga planeta. May kanya-kanyang daan. Isang matalino at makapangyarihang Diyos lamang ang maaring gumawa niyan. Oh, this is awesome, God. Lahat ng binanggit ko, humanly impossible events. Pero ginawa ng Diyos yun para malaman natin na may isang Diyos na makapangyarihan. The next 10 seconds, we clap our hands and we give glory to our God. Oh! Nako, Marlon, kakanta na naman kami niyan eh. Ang ating Diyos po ba ay kamanghamanghang Diyos? You are amazing, God, and there is none like you. You are amazing, God. Your power is so true. You are amazing. Kamangha-mangha ka ang Diyos. Nakakamangha ka. Ang iyong kapangyarihan. The amazing God, I know. The elders and angels, Maron. The elders and angels, they bow before you. You are Lord of all creation. You redeemed us by your blood. Sabihin natin, your power is amazing. Your grace is amazing. Your love is amazing. And we stand amazed. Alam niyo po,
Kung kilala natin ang Diyos hindi tayo sasamba sa Diyos ng kaswal Siya'y nakakamanghang Diyos, ang kanyang mga gawa. At maging hanggang araw na ito, namamangha pa rin po ba kayo sa Diyos? Di po ba? And He's an amazing God. Simulan na po natin yung pag-aaral. A classic biblical example of faith, of miracle, a classic biblical example examine. Kasi yung word na by faith, miracles. The walls of Jericho, hindi po basta bumagsak. Binanggit na after the people had walked around the city 7 days. Yun yung act of faith. Pero bago humakbang, may mga bagay na importante. Number 1, na pinaka-importante siguro. Amazing. Next slide. Bilisan natin para hindi mabagal. Nagbigay ang Diyos ng promise. Pakita natin yung buong Joshua chapter 6 verse 2. As I have said, pakita natin yung, then the Lord said to Joshua, kinakausap ng Diyos si Joshua, see, I have delivered Jericho into your hands, along with its king and its fighting men. Pansinin niyo po Hindi pa po nagsisimula ang digmaan, Marlon. Nagbigay na ang Diyos ng promise. Ito po yung pinangahawakan nila Joshua. Last Sunday, sinasabi ko what the promise of God can do. The promise of God can fuel our faith. Somebody say amen. Wala pong mag-fuel ng faith mo sa Diyos. Kasi imposibleng sabihin ng Diyos na manampalataya ka kung hindi mo naman alam kung paano ka magkakaroon ng faith. Kaprityosong Diyos yun. Pero faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Para magkaroon ng faith si Joshua at ang mga tao, nagsalita ang Diyos. Sabi ng Diyos, I have delivered. Sa New King James yata, I have given Jericho. Ano ang pangahawakan nila Joshua? Ang pangako ng Diyos. This promise of God not only gives them the capacity to believe, this promise of God gives them the capacity to walk by faith. It empowers their walk. It gives them the confidence. Sa buhay na ito, ang mga taong may faith at may kumpiyansa kasi may mga pangako ng Diyos na nakatago sa puso nila. As I serve the Lord, nandun sa puso ko yung Philippians 4:19. And my God shall supply all my needs. Ikaw pong magsusupply. And true enough, 42 years na Kakain kami, hindi man pinakamasarap. Laging may pagkain sa lamesa. Nagpuprovide ang Diyos. Pinatili kami ng Diyos na may magaling at walang sakit. Hindi po kami na-hospital. Nagpapacheck ka po kami. Kaya nung ako'y na-hospital one time, hindi ako sanay ma-hospital. Because this God I serve, pinanatili niya akong malakas at malusog. Walang nakakasakit sa mga anak ko. Una, dahil may pangako ang Diyos. Pangalawa, walang pampa-hospital. So wala kang choice kundi to believe and have faith in God. May kausap po ba ako? It is the promise. Before the conquest began, binigyan na sila ng Diyos ng picture Tingnan niyo po, bago ko pa magbigay ng tithes and offering, sabi ng Diyos, tingnan ko lang kung hindi ko buksan ang durungawan ng pagpapala. God is giving us a picture. A big picture that if we obey, if we give wholeheartedly, God will open all the windows of heaven. He's giving you the picture of what will happen if you obey. Even in Luke 6:38, the Lord said, give and it shall be. Binigyan ka ng picture magbigay ka at ikaw ay bibigyan siksik, liglig. Why? God is giving us a picture because God wants us to have the courage. God wants to steer your faith to obey.
So ito po yung sikreto eh. Sabi ko nga po, all my life, basta may pangangailangan po ako, ang unang gagawin ko ay ganito. Bubuksan ko yung Bible ko at sasabihin ko, Lord, saan mo ipinangako ang aking pangangailangan? And as I have said last Sunday, walang pangangailangan ka na hindi inilagay ng Diyos sa kanyang salita. Kasi alam niya isang araw mangangailangan ka. And you need to know His promise. But it takes faith to believe it. So number one, the promise from the Lord. Pastor, bakit may faith tayo sa pangako ng Diyos? Numbers 13:23-19. Sabi doon, God is not a man that He should lie. Ito papaliwanag ko sandali. Your faith and my faith is fundamental part of our relationship with God. It is crucial to our growth in our faith with God. Kahit sang katutak na pangako ng Diyos, kung hindi mo naman kayang sampalatayanan, that is useless. So, the decision to believe is yours. I need to believe it. Ano ngayon ang basihan? Bakit ako maniniwala? Ang Diyos hindi nagsisinungaling eh. May kausap po ba ako? Are you there? Faith means believing that God is He who says He is. Kung sinabi ng Diyos siya ay nagpapagaling, do I need to believe that? Somebody say amen. Kung sinabi ng Diyos siya ay magsusupply, do you believe that? I need to believe it. Ikaw po magsusupply ng aking pangangailangan. Ikaw po mag-aalis ng sakit at karamdaman sa aming tahanan. Ikaw po magbibigay sa akin ng pabor. Ikaw po ang Diyos na mag-iingat sa akin. Ikaw po ang Diyos na magpapanatili sa akin ng malakas at malusog. What's wrong with that? Pinangako ng Diyos yun eh. And it's the difference. You need to know the promise of God. And you need to have faith to believe it and to claim it. Ngayong umaga, bago ko po iwanan itong unang puntos na ito, I cannot lie. Alam niyo, nung nangako ang Diyos kay Abraham, nabibigyan ng anak, lumipas ang maraming taon. Bakit hindi bumitaw si Abraham? Ito po ang sagot. Romans 4:18-21. Sa 21, itong paliwanag ng Bible. Basta pakibasa natin. Bakit hindi bumitaw si Abraham at si Sarah? Matanda na sila eh. Tuyo na yung matres. Tuwing titingnan nila yung sarili nila, baka sila magduda. Tuyo na yung katawan nila eh. Sabi ng Bible, verse 21, gising pa ho kayo? Yung mga natutulog lang ho magbabasa nito. Ay, hindi, gising. 1, 2, and 3. And being fully, he was able to perform. Ano pong sabi? Being fully convinced. Kumbinsido si Abraham na yung Diyos na nangako, kaya niyang tuparin ang kanyang pangako. And that is, sandali ho, ano? Kasi pwede akong mangako ng mangako sa inyo eh. Kung wala akong kakayanang gawin yun, bali wala yung pangako. Pero ang Diyos pwedeng mangako, sa Kanya, yung isang all-powerful, omnipotent God, kayang-kaya niyang mangako. Bakit? Makapangyarihang Diyos eh. Nung sinabi ng Diyos na bubuhayin si Lazarus, sabi niya, hindi pa sabi ko sa iyo, I am the resurrection and the life. Sabi niya, mabaho na Lord eh. John 11:40, sabi ng Lord, di ba sabi ko sa iyo, if you believe, you will see the glory of God. If you believe. Kaya yung dalawang bulag, sabi ng Lord, do you believe that I can do this? Matthew 9:28 and 29. Tinanong niya yung dalawang bulag eh. Do you believe I can do this? Pag nagpipray po ako sa mga may sakit, tinatanong ko sila eh. Sabi ko, naniniwala ba kayong kaya ng Diyos yan? Kaya niya, opo, Pastor. Sabi ko, since you believe, let us pray. Let me agree with you. I'll pray with you. I agree with you. Then we touch their eyes. According to your, let it be
to you. I pray po ngayong umaga na habang nakikinig po kayo, ini-stir ng Diyos yung heart niyo to believe for His power and for the miracles of God. Somebody say, Amen. Wow! 3 bagay na lang po. Kaya pa ho ba niyo 10 more minutes? Sige po, pipilisan ko para di mabagal. What do you mean by faith? In the context ng Bible, ng kwento ha, doon ko po hinahango yung faith. Faith means believing God's, ano po ang faith? 1, 2, 3. Faith means, pag tinanong ka ngayon, ano yung faith? Based sa pinag-aralan namin, yung faith, yung paniniwala mo sa mga pangako ng Diyos. Sabi ng Diyos, I have given you Jericho. Tanong, madali bang paniwalaan yun? Sagot, hindi. Sapagkat yung susunod na paraan, nung sinabi ng Diyos, I have given you Jericho, it's easy. Pero ang tanong, paano? Sinabi ng Panginoon yung gagawin. Tingnan natin. Verse 5 and 6, pinasa na natin kanina, di ba? It shall come to pass when you make, ito po tingin po kay Pastor. Number 1, when we talk about the strategy given by God, it was a difficult strategy. Mahirap po yun Pastor, mahirap po yun. Una, wala pang ganun sa Bible. Wala pang kwento ng Bible na iikot lang at sisigaw Marlon, nagtagumpay. Walang ganun. It's easy to believe kung may nakaraan na Wala First time Para yung kinikwento ko sa inyo, na-operahan. Sabi niya, ba't ka nervyos? First time ko ma-operahan. Sabi daw po ng doktor, huwag ka mag-alala, first time ko rin. Ang mga natatawa sa joke ko, alam nyo na, but kidding aside, first time po yan Wala pa pong ganyan. It was unusual plan. It was hard to execute. Ang strategy, tinitingnan ko ang mga strategy na gagawin Una ang strategy, marching. Pagkasabi po, marching. Magmamarcha. Pangalawa, tahimik. Walang magsasalita. Iniisip ko, bakit kaya pinatahimik ng Diyos? Kasi nung una, yung kasasalita nila, yun nagdipit sa kanila Yung mga sinasabi natin minsan, yun yung nagdidipit ng ating faith. We are confessing wrong things, and those negative things that we are saying, yun ang nagdidipit sa atin So, faith means believing God's promise. Naku, wala na po akong kausap. May kausap po ba ako? So, means believing God's promise. Punta na tayo sa number 2 po. You need to believe it. You need to march around the city. Sabi ko, their strategy is difficult, unusual, hindi pa ini-apply sa kasaysayan. There's marching. Pakisabi po sa katabi mo, waiting. Doon tayo natatalo Gusto natin, may himala na agad But they need to wait for 7 days. No talking. It's about walking. And then the strategy, they need to shout. Pag binasa niyo po yung kabuuan ng Bible, it is interesting that 2 bagay ang napansin ni Pastor habang sinusulat ko po yung sermon. Napansin ko po na hindi nagtanong si Joshua. Kung ano yung sinabi ng Diyos, they simply accept it and believe it. They obeyed without question. No hesitation. Wala kayong mababasa na nag-hesitate sila, nagdalawang isip. No! Yung po yung sikreto ng tagumpay Yung kakayanan nating sumunod. Pakitanong po yung katabi mo, gaano kakabilis sumunod? Mabilis tayong magreklamo. Magaling nga tayong magtanong Ang tingin natin, very clever. Ang dami nating tanong. Sabi niya, I will obey, but you need to answer itong 3 tanong ko. We keep on asking questions. And we thought we are clever. But Joshua is different. Joshua, no question, no negative spirit, no complaining. Sinabi mo yan, Lord. He gathered the people. Senior niya yung vision. And the people accepted the vision. And they obeyed. It was an act of faith.
It was an act of obedience. So the secret is compliance. Kung gusto nating ang kamay ng Diyos ay kikilos, we need to obey. Hindi ko po makalimutan yung unang ipinag-pray ko na bulag. Nabulag po yun na overdose. So tinanong ko siya. Sabi ko, naniniwala ka bang kaya kang pagalingin ng Lord? Opo, Pastor. Pinahiran ko ng langis. Sabi ko, nakakakita ka na ba? Sabi niya, hindi pa rin po. Sabi ko, bulag pa rin. Nilians ko, in Jesus' name, I bind blindness. Be healed! Sabi ko, nakakakita ka na ba? Hindi pa rin. And then, over the back of my mind, the Spirit is saying, hipan mo yung mata. Narinig ko po yun. Sabi ko, hindi po ako si Pastor Benihin, Lord. Lahat ng alam ko sa healing ginawa ko, nag-binding and loosing ako, bulag pa rin. Ano ngayon? Wala ka ng choice. Sabi ko, wala namang mawawala So, diniglat ko yung mata. I was slain. Hinintay ko tumindig. Sabi ko, tindig mo nga. Sabi ko, sabi niya, nakakakita ka na ba? Sabi niya, opo. Oo. Ilan ito? Sabi niya, 5 po. Oo, talaga? Hawakan mo nga yung pinakamalaki. Hinawakan niya. Sabi ko, nakakakita ka na nga. Why am sharing that? Para luwalhatiin ang sarili ko? No! Bakit gumaling? I obeyed. Sometimes, wala tayong tapang na sumunod We don't have the courage to obey. I just sense the anointing. Number 3, last but not least, we go to the application. Faith means expecting God to fight for you. Yung sinabi ni Joshua, sisigaw kayo, for the Lord has given you the city. Meron po silang pakisabi sa katabi mo, expectation. Nung sumigaw po sila, they don't just shout. They shout with faith. Sisigaw po ulit tayo ng malakas na hallelujah. Tingnan ko po kung paano kayo sumigaw with faith. 1, 2, and 3. Some don't even bother to shout because you don't have faith. Sabi niya, that's foolishness. That's it. When you have faith, you are willing to look foolish. Are you there? They look foolish when they march around. Madalas ka, when you serve God, you look foolish to some people. Bakit mag-uubos ka ng mahabang oras dito, upo ka dito? You look foolish to some, but not to God. But not to God, I said. Sabi niya, Pastor, sabi niya, bakit diferensya niya? Engineer, magpapastor ka, wala ka namang assurance. Paano ka mabubuhay? Paano mga anak mo? Kawawa ka. Kawawa daw ako. But my faith, this God that I serve, siyang may-ari ng langit at lupa. Kaya niyang utusan ng mga pagpapala kung kinakailangan akong pagpalain. But it takes faith to do that. Titingnan ka muna ng Diyos Hanggang saan yung kaya mong paniwalaan para sa Kanya? It is faith. When they shouted, when we talk about expectation, it is an eager expectation that God will do something. Sino po ang naniniwalang hindi pa tapos ang Diyos sa inyo? Sino po ang naniniwalang may mabubuting bagay na inihanda ang Diyos sa iyo at sa pamilya iyo? I wanna hear an amen! It takes faith! It takes faith to believe that! It takes faith. It takes faith to believe na pananatilihin kanyang malakas at malusog. It takes faith to believe na makikita mo pa ang mga apo mo na maglilingkod sa Diyos. What is wrong if I expect good things from a big and a good God? Basta ba mag-expect sa isang mabuting Diyos? Tell me.
Tell me, siya'y mabuting Diyos, masama ba mag-expect? Masama ba mag-expect na pagagalingin niya ako? Siya naman ang healer. Are you there? Masama ba mag-expect na magsusupply siya? Siya naman ang Jehovah Jireh. Masama ba mag-expect na bibigyan niya ako ng kapayapaan? Siya naman ang Jehovah Shalom. What's wrong with that? Yun ang problema eh. Wala tayong inaasahan sa Diyos eh. You will leave the service empty-handed because you're not expecting anything from God. Hindi hinintay ni Bartimaeus na tumigil si Jesus. He shouted again and again. And he said, Jesus, Son of David! At sabi ng mga katabi, hoy, bulag, bulag, tumigil ka! But he keep on shouting even more. And Jesus stopped and asked him, said, anong gusto mo? Yung po ang problema ko minsan eh. Pumunta lang tayo sa service para magpa-check ng attendance. Do you expect to meet God today? Do you expect God to touch you today? Do you expect God that you will experience God today? That is fine. At kung mali po yun, then I'm wrong. Ang service po hindi naman para umawit lang eh. We are here to meet our God. At sasabihin ko po ito sa inyo. Akala natin tayo yung sabik na makatagpo ang Diyos eh. Mali. Wala ka pa rito. Nandito na ang Lord. And God is excited to meet you. God is excited to bless you. Nung Wednesday, kinakanta natin madalas itong awit na ito. Di ba sabi natin, tingnan po natin yung lyrics. This is the moment. This is the hour. Lilitaw ho yan. We're here in your presence. Sandali. Naitanong mo ba, sino ba yung nagsasalita sa awit? Ikaw? Kung sabi mo ikaw, mali. It is the Lord. Kung ang Diyos, tama. This is the moment. Nakaupo ka dyan. Sabi ng Diyos, this is the hour. Ang sabi ng Diyos, you're here in my presence. At kaninang sumasamba ka, kanina pang umaga, you're touching my... At ang sabi ng Diyos sa iyo, how I long! Sabi ng Lord, I long for this moment. I long for this moment. I waited for this moment. I waited for 7 days that you come and you sit in that chair. I waited for this moment, my son, said the Lord. I waited that today you will come back to the church and you will meet me, said the Lord. This is my holy place. Let the anointing touch. I want the world. Sana po, ang bawat linggo na pupunta tayo at kakatagpuin natin ng Diyos. Hindi another Sunday. Pastor Joey, what is the foundation of their expectations? Why they have so much expectations? Because ang kanilang expectation, the foundation is the promises of God and the nature of God. Nung sinabi ng Diyos, I have given you Jericho, pinanghawakan nila yon at sabi nila, atin ang Jericho. Hindi nagsisinungaling ang Diyos. Those who came today expecting a miracle, at sasabihin mo,
I receive my miracle now and I believe I will have my miracle today. I will receive my answer sa aking panalangin ngayon. The Spirit of God is touching the altar. Lift your hands. Lord, stir their hearts. If you believe, iba, we will leave every need. He will respond to the cry of your heart. He will touch you and make you whole. Rise and be healed in the name of Jesus. Oh, let pain arise in your soul. Rise and be healed in the name. Even those who are watching in this online service, let the anointing touch you, heal you, empower and restore you. If by faith, Marlon, if by faith you will reach out to Him, He will meet your every need. Oh, the anointing is touching the place. He will respond to the cry of your heart. He will touch you this morning and say, everywhere, church, rise and be healed in the name of Jesus. Let faith arise in yours. Maghawak kamay po mga pamilya. The Lord is touching the place. Oh Lord. He will touch you. We just linger in this atmosphere today. Oh, Lord, Holy Spirit. Holy Spirit, continue to minister to the sick people, to the weary people. Patuloy ka pong mag-minister sa kanila. Patuloy niyo po silang katagpuin in a special way. As they release their faith today, alam ko pong may mga miracle po kayong ginagawa. The next 10 seconds, we just clap our hands and then we close. Woo! Punta na po tayo sa application. Ano ba yung pwede nating dalhin sa pangaraw-araw natin? Lessons for us today. Pakibasa po number 1. Raise the level of our faith. Joshua and Israel believe in God's promise. Pag-pray niyo po yun, Lord. Nawa, pagkatapos kong makinig ng preaching ngayon, nawa, itaas mo yung antas ng faith ko. Sino po yung gustong ipag-pray ko yun sa inyo ngayon? Pakitaas ang kamay. Lord, may you increase the level of our faith today. We've been listening for almost 45 an hour now. And I pray, increase our faith. Increase our faith, Lord. Increase our faith. Pakipadakpakan natin ang Lord po. Number 2, application. Raise the level of our visions. Kung may isang bagay na pinagpipray ko po Panginoon, dagdagan mo kami ng kakayanang sumunod. Baka sumusunod nga kami, nagreklamo naman kami. Hindi kami masaya. Lord, I pray that starting today, you will raise the level of our obedience. Makikita mo yung aming pagsunod ay
masaya, at may buong kagalakan. Teach us the way. Pakipalapakan natin, Pang Lord. Pangatlo, pangapat, panlima, and I'm done and I need to close. Raise the level of our courage. Simula sa araw na ito, Panginoon, dagdagan mo kami ng tapang na sumunod. In spite of the danger, in spite of what is happening, cause us to believe you. Raise the level of endurance. Hayaan mo, Panginoon. Isang araw, binabasa kong Hebrews 12 verse 1. And sabi doon, can we show the verse? I love the verse. Sabi doon, let us run the race with endurance. Ang buhay Kristiyano po, hindi 100 meter das eh. Katatapos lang ng Olympics, nag-practice ng 5 years. Tatakbo ng 9 seconds yung nanalo ng gold medal. Eh, hindi po ganun yung buhay Kristiyano. Ang buhay Kristiyano is like a marathon. We need to endure. May mga pagsubok, may mga kabigatan. Hindi ko alam yung ilan sa inyong dumadaan kayo ng endurance eh. Dumadaan kayo ng mga testings in life, and today I pray that you will endure. Minsan, hindi madaling magpatuloy, kaya sinulat ko yung kahit na nasasaktan, kahit na nasusugatan. Sino po ang nasugatan na sa paglilingkod sa Diyos? Sumagot ng amen. Sino po yung napagod na sa paglilingkod sa Diyos? Pero bakit patuloy pa rin? Tingnan niyo mo nga yung katabi mo, sabi mo, nakangiti ka eh. Tuloy pa rin, di ba? Patuloy pa rin eh. Tumatakbo tayo, minsan may mga sugit, gulagulamit yung But we keep on running, we keep on serving. Kasi at the end of the day, wala naman tayong pupuntahan eh. Earthly things, they will not satisfy us. Pagkatapos, tapos na eh. Kahit na nahihirapan, at kahit na nasasaktan, ako'y Tingnan niyo po yung pamilya niyo, baka kayo lang kumakanta eh. At kahit na napapagal, at kahit na ako'y maglilingkod sa'yo. Madalas po ang unang nag-encourage lagi sa akin yung aking asawa. Praise God na binigyan ako ng asawa na sabi niya, tuloy lang tayo. Ito ang buhay natin. Just serve the Lord. We just do it. May ulan, may araw, mabagyo, maproblema. We serve the Lord. I think that is the best decision. Pakipalakpakan po natin. Woo! Last but not the least, dami ko nang nasabi, ano? Dapat tapos na tayo. Raise the level of our expectations. Mula sa araw na ito, lagi tayo mag-expect ng mabubuting bagay mula sa ating Diyos. Bow your head. The best I can, the best I knew, dear Heavenly Father, I share their words. And I'm thanking you, Lord. I thank you for this message. Implant this message into the hearts of men and women who listen today. Maski mga nanonood po. Salamat po. Increase our faith, increase our vigilance, increase our endurance, increase our courage, and especially increase our expectations. The next 10 seconds, pakipalakpakan natin ang